Maine Mendoza, Agaw Eksena? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Lunes, November 18. Pero bago yan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay niyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisahan natin ang ating kwentuhan sa malungkot. Pumanaw na po ang isa sa vocalist ng bandang Aegis na si Mercy Sunot. So kamakailan nga mga kaparokya ay nag-guest ang bandang Aegis sa Eat Bulaga at pansin natin na wala ito at tanging ang kapatid nito na si Chris Sunot ang humalili sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit wala ito nung nag-guest sa Eat Bulaga dahil nakikipaglaban ito sa sakit na breast cancer. If I'm not mistaken mga kaparokya, at ito nga ay namaalam na po siya. So, isang malungkot na balita ito sa music industry at sa showbiz industry. Dahil alam naman natin na isa ito sa haligi ng banda. So again, condolences sa pamilya ng naiwan ni Miss Mercy Sunot. Samantala, punta naman po tayo sa movie ng dating Eat Bulaga host at legit Dabarkads na si Alden Richards. Yun nga mga kaparokya, in 3 days, meron na po silang gross na 245 million. Matatandaan, sa unang araw nito ay 85 million agad ang kinita na siyang pinakamalaking opening grossing film in Philippine movie history. At in 3 days mga kaparokya, meron na po itong 245 million. Ibig sabihin, after ng opening ay nadagdagan pa po ito ng 160 million. Grabe, mukhang maaabutan pa nito ang highest grossing film without entry sa MMFF na Hello Love Goodbye na una nilang movie ni Catherine Bernardo na kumita ng 880 million. So, 3 days pa lang po ito mga kaparokya at habang nire-report natin ito ay may pang-5 araw na po ang palabas ng dalawang sikat na artista dito sa bansa, sina Catherine Bernardo at Alden Richards. So, meaning mga parokya, mas madadagdagan pa po ito dahil yung inilabas po nating report ay 3 days at pang-5 araw na po. So, tumabu po talaga sa takilya ang sequel ng Hello Love Goodbye na Hello Love Again. Sa mga hindi nakakaalam mga kaparokya, ang movie ng Dongyan or Ding Dong Dantes at Marian Rivera last 2023 ang top grossing of all time dito sa bansa. Pinakamalaking kinita sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. But before that mga kaparokya, ang Hello Love Goodbye ng Kath din ang may hawak nito noong 2019. Nga lang, ang The Rewind mga kaparokya ay official entry ng MMFF 2023 or Metro Manila Film Festival 2023. Unlike ng Hello Love Goodbye na hindi po official entry ng MMFF. Anyways, mukhang kayang abutin ng kasalukuyang movie ng Kath din ang top grossing film of all time na The Rewind na kumita ng mahigit 1 billion. Maganda to kasi ibig sabihin lang ay tinatangkilik pa din talaga ang pelikulang gawa sa Pinas. May chemistry din naman talaga mga kaparokya ang dalawa kasi ang galing nila. Galing sa magkaibang network noon and yet multi-titled ang director nito na si Miss Cathy Garcia Molina. Award-winning director at quality movie talaga ang gawa ni Miss Cathy. Kaya di na din talaga katakataka na maganda ang kalalabasan ng movie nila Alden Richard at Catherine Bernardo. May magaling na artista ka na, may magaling na director ka pa. Kaya yun ang kalalabasan, good quality movie. Samantala napapost ang It's Showtime female host na si Ann Curtis sa kanyang official Instagram account kung saan makikita dito ang maladyosang larawan nito. Sabi sa post nito mga kaparokya, they say, freckles are kisses from the sun. Grabe mga kaparokya, buti pa siya ang pekas ay galing sa halik ng araw. Samantalang pag nasinagang ka ng araw, malamang sa malamang ay sunburn or mangingitim ang aabuti mo. Gandang maladyosa talaga si Ann Curtis mga kaparokya. Parang
Di nagbabago ang muka, parang habang tumatanda, mas gumaganda pa. Parang si Bossing Vic Soto nung wala pang asawa, habang tumatanda, lalong gumagwapo at lumalakas ang karisma. Kahit magpasa hanggang ngayon mga kaparokya, kung titignan si Bossing Vic Soto ay habang tumatanda ay lalong lumalakas ang karisma. Ito yung gandang natural lang mga kaparokya without makeup. Kaya maganda talaga si Ann Curtis para sa akin. Talagang hinahangaan. Hindi lang ng mga kalalakihan, even ng mga kababaihan. Ibig sabihin ko doon mga kaparokya ay nai-inspire sila sa kagandahang meron si Miss Ann Curtis. Samantala mga kaparokya, Eat Bulaga host na si Maine Mendoza, agaw ex-Sena. Yes mga kaparokya, pan-checking sa kanyang official Facebook account ay pinost nito ang performance niya kasama ang singing queen at ang kumanta ng Till My Heart Aches and na si Miss Ella May Sison. So yun nga mga parokya, last Saturday ay ang celebrity guest nila ay ang singer na si Miss Ella May Sison. Ayon sa caption nito ni Maine Mendoza sa kanyang post sa Facebook account nito, sa pawera ng taon, sorry, singing queen at Miss Ella May. Actually, habang pinapanood ko yung eksenang ito mga kaparokya, last Saturday ay natuwa ko kay Maine Mendoza. Talagang kumanta siya. Akala ko dinadub niya lang. Alam naman natin na si Maine Mendoza mas nakilala sa Dub Smash. Kaya di mo akalain na kumakanta din siya that time. Pero in fairness, kahit napabiro yung kanta niya, ay ang cute pa din itong tignan. At talagang nasa tono si Miss Maine Mendoza. Nga lang ay medyo mas matutuwa ka dahil ginagawa niyang kalokohan. Pero nandun pa rin po yung timbre ng boses ni Miss Maine Mendoza at ang cute niya talaga tignan. So hanggang dito na lang mga parokya, magsiingat po tayo palagi dahil maulan. Thank you and God bless.